Hindi rin natin alam kung kailan darating ang oras natin. We don't know our time, but we know how to prepare for it. Hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan natin, pero alam natin kung papaano natin to paghandaan. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na ang kamatayan na kanilang kinatatakutan ay hindi sumusunod sa kanila, subalit ito ay sumasalubong sa kanila. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, lagi natin paalalahanan ang sarili natin sa takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang nang sa ganun ay hindi ito makalimot sa kabila ng pagiging abala natin sa mga mundong bagay. Alam natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanya tayong pinagkakaabalahan dito sa mundo. May mga kanya-kanya tayong mga pagsubok sa buhay. At kapag ang isang tao ay palagi sa kanyang puso ang pag-aalala niya sa Allah, yun ang kanyang magiging sandalan sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanya. At yun ang nagpapatibay sa pundasyon ng kanyang pananampalataya kapag lagi sa kanyang puso ang pag-aalala sa Allah. Sapagkat hindi siya nawawala ng pag-asa sa anumang pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Naniniwala siya na ito ay mula kay Allah at lalong naniniwala siya na lahat ng mga ito ay may mga solusyon na ipinagkakalob ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao na matatakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na mga kapatid, yung pagbabalik loob natin sa Allah. Sapagkat alam natin mga kapatid, yung pagbabalik loob natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa ito sa pinakamahalagang bagay na hindi dapat babaliwalain ng isang mananampalataya ang pagbabalik loob niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dahilan? Sapagkat hindi mo alam kung kailan ka dadatnan ng kamatayan. Yun ang reason kung bakit isa sa pinakamahalagang bagay na dapat na hindi natin pinapabayaan yung pagbabalik loob natin sa Allah mula sa ating mga kasalanan, sapagkat alam natin na ang bawat isa sa atin ay nagkakasala tayo sa Allah. May mga kasalanan tayo, may kanya-kanya tayong pananagutan sa Allah. Ngunit sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa mga tao na nagkasala ay sila ay magbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamainam sa pagkakasala ng isang tao. Kaya't marapat sa isang tao na huwag niyang isantabi ang pagbabalik loob sa Allah sapagkat hindi mo alam kung kailan ka dadatnan ng kamatayan. La tuakhiri taubata fa innal mauta ya'ti baghtatan. Dapat na wag mong iantalahin yung pagbabalik loob sa Allah sapagkat yung kamatayan ay dumarating ito ng biglaan. Al mautu ya'ti baghtatan. Ang kamatayan ay dumarating sa isang tao ng biglaan. Walang pasabi, walang warning, walang message sa atin kung kailan darating ang kamatayan, kundi ito ay darating sa takdang oras na yun ay hindi natin alam. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Sabi ng Allah, walang ni isang kaluluwa ang nakakabatid kung ano ang kanyang maging kikitain bukas. Maaring kikita siya ng masama, kikita siya ng mabuti. Nobody knows what will happen tomorrow. Walang nakakalam sa atin kung anong mangyayari sa buhay natin sa kinabukasan. Walang nakakalam sa isang negosyante kung kikita ba siya ng malaki sa kinabukasan o magiging kakaunti lang ang kanyang kikitain sa kinabukasan. Walang nakakalam na kaluluwa kung ano ang magiging mangyari sa kanyang buhay pagdating ng kinabukasan. At sabi niya, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. At wala ring ni isang kaluluwa, sabi ng Allah, ang nakababatid kung saan siya datnan ng kamatayan. Kung saan lupain siya, aabutan ng kamatayan. Maaring doon kaabutan ng kamatayan sa mismong lupain mo. Maaring doon kaabutan ng kamatayan sa lupain ng ibang tao o anumang lugar. Yun ang hindi nababatid ng isang tao. Kasi hindi pinaalam sa atin ng Allah kung saang lupain tayo dadatnan ng kamatayan. Hindi natin alam yung mga kapatid. Hindi rin natin alam kung kailan darating ang oras natin. We don't know our time, but we know how to prepare for it. Hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan natin, pero alam natin kung papaano natin to paghandaan. Yun ang pinakasolusyon dun mga kapatid. So, instead na hindi natin alam ang oras natin, kailan tayo mawawala dito sa mundo, pero alam ng isang tao kung papaano siya maghanda para sa kanyang kamatayan. Dahil ang nakakatakot mga kapatid,
Yung kamatayan na kinatatakutan ng isang tao ay hindi sumusunod sa kanya, kundi sinasalubong siya ng kanyang kamatayan. Sabi ng Allah sa Quran, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na ang kamatayan na kanilang kinatatakutan ay hindi sumusunod sa kanila, subalit ito ay sumasalubong sa kanila. Yun na nakakatakot, mga kapatid. Maaring lumikas tayo sa isang lugar dahil sa takot tayong madami sa isang gera, sa isang patayan, pero hindi pala natin nababatid yung kinatatakutan natin na kamatayan doon sa lugar na yun, doon sa pinuntahan natin, doon pala natin makakasalubong si Malakul Maut. Yun ang reality. Kasi yung kamatayan hindi sumusunod sa tao eh. Sasalubungin ka ng kamatayan kung saang lugar at anong oras yung napagkasunduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan ba yung mga tao na sila ay nagpapakasumikap sa mundo, sila ay nagtatrabaho. Tapos sa kanilang pagtatrabaho, maring pagtitinda, pagninegosyo, doon sa kanilang pagtatrabaho, pagninegosyo, doon nila nakakasalubong si Malakul Maut. Doon nila nakakasalubong ang kamatayan kasi yun ang katotohanan eh. Kahit anong pilit natin takasan ang kamatayan, umalis tayo doon sa lugar na yun na magulo, may gera, may patayan, at lumipat tayo doon sa sinasabi natin isang tahimik na lugar, kahit anong pilit natin takasan ng kamatayan, sasalubungin tayo ng kamatayan. Hindi tayo sinusundan ng kamatayan, sasalubungin tayo ng kamatayan. Kaya't ang pinakamainam sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi man natin alam, mga kapatid, kung kailan ang oras na yon, ang araw na yon, ang panahon na yon, at kung saan magaganap ang panahon na yon, ang pinakamainam ay mapaghandaan natin to sa pamamagitan ng pagbabalik loob natin sa Allah at pagpaparami natin ng kabutihan at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na pagkaraan nilang magkasala, makagawa ng pagkakamali o pagkakasala sa Allah, ay kagaran silang lumapit at nagbabalik loob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala.